Guys, ito na yung aking buto ng kalabasa, Sofia, na niragdal ko. Yan, grabe yung tubo, oh. Ganda ng pagka-sprout. Dito kaya nitatanim, oh. Yan. Yung iba na itanim ko na doon, pero hindi ko natapos ng isang hanga araw. Ito, hahawanan ko pa para matamnan ng panibago. Ito. And then, plano ko, pati doon sa tabi, tatamnan ko. Yan sa tabi na yan. Aalisin ko yung mga damo, tatamnan ko ng kalabasa. Para kapag naani na yung palay, doon ko pagagapangin. Kasi sa ngayon di pa pwede, berde pa yung palay eh. Yan, ganda ng palay, naka-recover. Yan, tingnan nyo. Ganda. Yung hybrid tong palay. Pero may mga ibon na doon sa unahan, grabe. Yan. So kapal pa ng dahon dito, in-spray ko na ito ng herbicide pero nakaka-recover na ulit. So hahawanin ko yan, tulad nitong sa unahan. Yan. Meron na itong mga buto dito. Tinamnan ko na to. Tingnan ko kung nag-sprout na. Sana. Mukhang malalim ah. Ayan, yan, tubo na rin. Yan, meron ng germinate na. Yan, okay. So, pinapasukan ko ng tubig para malambot sa pag-asarol. At saka mabulok na rin yung damo. Ito yung aking asarol. So may mga kalamansi dito. Yan, daming bunga oh. Yan. Pwedeng pitasin na. Yan, daming bunga. Ito naman, daming bulaklak oh. Yan. Ito ay 1 year and a half. Napaka lago. Kasi nasa open eh. Tapos malambot yung lupa. Yan. O, dito ako magtatanim pa ng pechay. Yan. Itong isang plat na to ay tatamnan ko ng pechay. So ginagawan ko ng yung maliliit na plats tulad nito, maliliit na kabal, para malambot yung lupa at mabilis tumubo yung pechay. Yan. Tingnan nyo itong kalamansi ko dito oh. Yan. Yan, ganda talaga, mabilis lumaki yung kalamansi, yung bunga kapag sagana sa tubig. Yan, every 3 days pinapapasukan ko ng tubig dito galing sa irrigation. So yun ang kagandahan kapag mayroong source ng tubig na hindi na kailangan ng kuryente o ng diesel o gasolina, hindi na kailangan. Doon lang oh. Kasi galing yan sa stream of water, galing ng Mayon Volcano. At saka may dam doon. And then dinivert na yung tubig sa iba't ibang panig ng palayan. At itong sakahan ko ang pinakadulo ng irrigation. Yan. Although challenging to kapag nagpapatanim na ng palay doon sa unahan. At saka nagpapapasok sila ng tubig sa kanilang palayan. So ang tendency mawawalan ako dito ng tubig. So nakikipagpatintera ako sa kanila. At kapag tapos na silang umani, nandito sa akin sila sa pinakadulo yung halos lahat ng tubig. Kapag hindi nila bubuswangan o bubuksan yung kondon sagpan. Kasi meron doon na yung spillover ng tubig ay hinaharangan ng mga sinakong lupa. Pag hindi nila inalis yung nasa sinakong lupa, papasok dito yung tubig. Pero kapag inalis nila yon, papasok dito yung tubig, konti lang. Yan. So, tingnan yung kalamansi, oh, naka-recover na siya galing dun sa infestation ng white flies at saka kumakapal na yung mga dahon. Diba? Yan. Buo na yung maliliit na bunga yan. Oh. Yan. Buo na. Kagabi nakapag-spray ako ulit para maiwasan yung ganito. Oh. Ito. Yan. Ito yung resulta kapag ang bunga ay na infect na ng borer, natusok na ng borer o kaya ng citrus bugs, maging fruit fly. Pangit na. Nag-survive pa rin siya kasi nilagyan ko ng fungicide pero pangit na yung shape. Yan. Pero ito malinis, no? Ito malinis. Ito malinis. Ito. Yan. So ito may hinog na. Yan. Okay, so busy tayo ngayong araw. As usual. Dito yung concentration ko. Then sa mga bakod tatamnan ko rin ng sitaw. Isang variety ng sitaw ng condor ang aking itatanim. Ayan. Madalas kong itanim ay galante. Pero ngayon subukan ko yung
counterpart ng galantes sa Condor. Yan. Dito ang ganda ng talbos, oh. Ito hahayaan ko lang to na umusbong kasi mamumulaklak to eh. Itong mga sanga dito sa pinagputulan ko. Ano. Once na nag-pruning ka kasi, tutubo yung mga panibagong sanga at mamumulaklak yan. Ayan. Nag-produce ng latex yung kalamansi, oh. Yan. Okay, so yan na. Ang ganda ng development ng ating tanim na kalamansi. At dito na tayo nagko-concentrate sa pag-aalaga ng mga maliliit na bunga na yan, oh. Ang dami. Oh, yan. Sa awa ng Diyos ay makakatulong to sa atin sa ating gastusin. Budget natin sa mga anak sa opening na naman ng classes ay June or July. Okay, so ngayon April, magpapalaki tayo ng May and June. So either end of June or first week of July, harvest tayo nito ng kalamansi. Okay, thank you very much for watching. God bless you all. Bye bye.